Ayun guys, southmost part of Taiwan check. Next medyo lumamig, sa taas tayo ng bundok pa east coast na tayo. Yan, medyo naambon pero sana hindi siya lumakas. Then pinin ko muna hanggang sa may yung pinagpicturan natin, yung kasama natin sina Master Leon at Herges. Doon ko muna pinin. So distance nun is 45 kilometers, 57 minutes. Kasi kapag pinin ko yung Dawu or Taitung, idadaan niya tayo sa din natin kanina sa main. Syempre goal natin is loop, so dapat maikot natin as much as possible. So pipilitin natin yun. So time check 10:40 plus sabi mo na 1 hour or 1 hour 10 minutes hanggang doon. So nasa Dawu tayo malamang mga past 12. Then Taitung, mga Dawu to Taitung siguro sabi mo na 1 hour. Pwede kasi ang sinabi ko sa patutuloyan natin is andun ako ng 6 o'clock. Daw sabi naman niya is open sila hanggang 7, so okay lang. So try nating habulin yun. Medyo yun kasi umikot tayo sa may bandang Hingchuan, yung sa may before Kenting. Kaya parang plus 30 minutes. Okay. So dito na side hindi na natin hihintuan yung, kasi ito rin yung view mo pag yung last na pinuntahan natin. Actually hindi pa tayo officially nagba-vlog nun, pero na-preview ko lang. Yan yung view natin. Ganito mga weather antenna. So dito sa taas medyo ang lakas ng side wind kasi open. Ko sa left. Ang lakas ng side wind. Wala namang bagyo, chinek ko. Sadyang may forecast lang ng ulan 30%, pero sana dito lang na part kasi doon madilim. Pero so far dyan sa may east coast na yan mukhang maliwanag naman. Hindi pala east coast yun, dito pala yung east coast. so far maliwanag naman, kaya sana hindi umulan. So yung mga bundok na yan tatawirin natin. Hindi tayo pupunta dyan kasi yung view dyan is yun din yung view dito sa taas. Yung mga riders din, parang yung sila yung nakita ko sa sa 7-Eleven kanina yung nag-break tayo. Ayan, pag yun yung mga tao doon na nakikita nyo, yun din ito rin yung nakikita natin dito sa kalsada. Ito rin yung view nila. Yan ang ganda. So yan, as I think facing Pacific Ocean na yan. So yan, yung bundok na yan tatawirin natin yan para makalusot tayo sa East Coast. Okay, sana lang talaga wag umulan para at least hindi madulas ang kalsada, at least kahit paano safe. Hindi ko na nilagay yung cover nitong cellphone and tingin ko nakalimutan ko pa yung cover nitong bag. Kaya sabi ko, iniisip ko pag umulan, yari. Though nilagyan ko naman ng plastic sa loob ng bag para in case umulan, secured pa rin yung gamit natin sa loob. Kasi hindi siya waterproof. So
So hope target siguro pag makauwi sa Pinas ngayong April, try kong maghanap ng tank bag na waterproof. Tingin ko mga looper din to. Okidoki. Diba? Ang ganda. Ako, naambon. Huwag mo lalakasan, please. Diba? Ang ganda. Madami tayo matadaan ng ganyan mamaya at bukas. Lalo sa may bandang Walyan papuntang Ilan. Diba? Ang lakas ng alon, no? May magulo yung dagat ngayon. Sana wag lumakas tong ulan. Okay. Tingnan nyo guys, ang gaganda ng mga puno na tinayo sa gilid, di ba? Parang Christmas tree, medyo malaki yung dahon. Tingin nyo anong halaman yan. Gandang tignan niyo. Tapos trinim nila yung baba para magmukhang Christmas tree nga. So, papasok tayo sa unang bundok. Or unang, medyo gigit na tayo sa in between ng bundok, and then gigilid ulit papuntang East Coast, and then gigit na naman papuntang bundok hanggang tatagosin natin yung number 9, and then dire-diretso na yun. Yan guys, nandito tayo sa pinagpicturean natin kasama sina Masters. So ano pa rin to, side pa rin ng 26. Yung lakas ng alon, no? I-mount ko lang yung camera dito para may makita tayo na maganda-gandang view. Try lang. Ayun guys, sinet up ko yung camera sa likod. Hopefully hindi malaglag at hindi yumuko, dahil bumili tayo ng bagong mount para kita nyo ang view. Diba? Yan yung daungan ng mga mangingisda. Lakas ng hangin. So time check pala, 11:30. So far i-maintain lang natin na para hindi siya doon, nilagyan ko naman siya ng kawit para secured pa rin. Ayun ang ganda guys. Enjoy the dagat view. Lakas ng alon, no? Ganda, di ba? Wow. Ang lakas ng alon. Hindi ko siya kailangan ko siyang overtaken. So doon tayo nagpa-picture dati, yung side na yun. Kasama siya na Masters. Then ito yung parang may mga bunker sa taas, may falls po. Umaabot yung mist ng dagat dito guys, What a view! Nabuhayan ako ng loob. Kanina puro sa sobrang bagal. Parang ang bilis mong mapagod kapag may sinusundan kang sasakyan sa harapan. So far sinisilip ko, hindi naman nayo ko yung ating camera.
Yung kinuha ko yung parang ano ba tawag doon, long stem na holder para at least wala nang, nung nakaraan kasi ang dami nating joints na nilagay, so tingin ko yun yung naging because kaya either na yuko or tumitingala, nasobrahan siya ng joints. So ito parang simula sa bola, then yung pinaka ano na isang mahabang ganun, malamang din yung nakita. Basta yun. So hope mukhang stable naman. Ay, yung ganda ng kalsada, oh. 'Di ba? Tapos yung kulay dito ng dagat, light blue. Yung doon sa may bandang west side kanina, blue naman, pero ano, may halong konting brown. Dito ano, kasi Pacific Ocean na yan eh. Diba? Ang ganda ng kalsada. Ang ano lang dito kasi may, since one way, ay hindi naman one way, maliit yung kalsada, may times na may mga kasalubong, ganun. So kailangan lang talagang ingat-ingat, defensive driving talaga. Dito banda masukal, tapos mamaya seaside view ulit. And tinitipid-tipid ko yung memory natin para kasi 3 days tayong magdadrive eh. So hopefully hindi siya agad mapuno. Though may backup naman tayo, ang nilagay ko ngayon 256, then may backup tayo na 128. And then may internal na 56 ba yun? May internal ng Action 5. So tingin ko naman aabot siya. Basta wag lang yung mahabang video. Tingin ko abot tayo. Dito nauubos yung oras natin eh. Yung medyo gito na slow moving. Tapos syempre hindi na tayo maka-overtake agad-agad. Oh, gumilid ka na. Kami naman. Yan, dito tayo nagpicture kasama sina Master. Yan, yung sa may motor na yan. Yan, so tayo, diretso na tayo. Oh, diba? Ay, ang dami nag-ano. Diba? Wow, daming tao. Mukhang may magbo-bonfire dito. May tinayong ano, pang bonfire mamayang gabi. Dami. Dito na part traffic. So time check guys, 11:43. So nga, nasa Davao tayo, mga past 12 na. Kasi pagkatapos nito, may akit din tayo na bundok, and then Darren, and then Davao. Mga 12 na. Yan, kakaliwa tayo dyan pa Checheng. Yan, bundok na to. Okidoki. So ito guys, meron tayong binabaybay na bundok. Ano to, parang trail, para at least hindi na tayo, kasi pag diretsuhin natin yan parang 200 na kalsada yata, malayo-layo yun eh. So ito trail siya, pero yun nga lang medyo makipot yung daan, and then may part dito na matarik. Though karamihan ng dumadaan dito yung mga mga nagbabike, mga gustong mag-training, kasi may part dito na super tarik. Diyan, kahit paano may nadaan na rin na motor. Pero dati yung una kong daan dito, halos bihira nila itong daanan, kasi okay lang yung paahon eh, pero yung pababa, naku, ubos ang preno mo dun.
Yan, no, kakaliwa tayo dyan. Yan, pag diretso mo yan, may magandang view. Pero dito tayo sa kaliwa. Diretso na to na ahon. Yun, no, may sasakyan, no. Ayun guys, nakalabas na tayo sa Kabihasnan. Andito na tayo sa 9 Provincial Highway 9. Oh, tanaw yung mahabang tanaw. Ay, hindi, sayang. Sa kabilang side eh. Doon, tanaw doon. Sayang. Yung mahabang tulay na nasa gilid ng bundok. Pero kasi ang dumadaan lang doon mga 4 wheels and mga big bike na 500cc pataas. Ganon siya. Ang bagal kanina, tapos naambon. Kaya yan, may kapote yung cellphone natin. Oh, mga rider, oh. Ito lang, pag nakakapote yung cellphone natin, hindi ko makita yung mga mga ibang messages or alert na sa kalsada. Ayun na, medyo lumiwanag na. Ayun guys, andito na tayo sa parang intersection or junction ng Darren. So, may honeybee, oh. So, officially nasa East Coast na tayo. Pagkaliwa natin dyan, East Coast na. Ayan, Davao Township. It's officially, we're at East Coast. Yuhu! Kaitong is 50 kilometers. Then Kaitong to Walyen siguro mga 100 pa yon. Oo, mga 100 pa yon. So, picture lang tayo dito sa may marker, reindeer marker na 9420. And then mag-break na lang tayo siguro sa may bandang Taimali. Or pwede lang actually Davao, kung saan na may magandang spot na kainan. Kasi I think 12:30 na, hindi ko makita yung relo, nagre-reflect. So 12:30 na siguro, or mga mag-aalauna na malamang. Hindi pa naman ako nagugutom, may baon naman akong tubig at saka yung fin and cookies, so yun na lang kainin ko. Gas, meron pa tayong gas, kalahati pa lang. Hey, it's officially, so mula dito hanggang Walyen, mga pa yan, siguro kulang 200. Tingnan nyo guys. Yee! Ito ang view dito sa East Coast. Ano pa lang to, bungad pa lang to ng East Coast. Baba pa lang tayo ng lower right ng Taiwan. Ayan, no? Wow! Ang lakas ng alon ngayon, no? Magulo ang dagat. Woo! Ang taya-taya! Gandang dagat. Tignan nyo guys, diba? Mas maganda pa yung mga madadaan nating coast, bandang Walyen and Ilan, I think also Kilong. So ito, ano pa lang to, patikim pa lang. And then mamaya meron tayong madadaanan na kung alam niyo yung Patapat Bridge sa Ilocos Norte, meron din dito version nila na mas maganda, mas maluwag yung kalsada, mas mahaba. So doon tayo.
Okay. Malapit na tayo sa marker ng 9420. Pa-picture lang tayo. Teka. Hanap lang tayo ng mapagpaparkingan. Daming papapicture ngayon, no? So, yan yung pinupuntahan dito na 9420. Ang ganda niya. Naka-tatlong reindeer na tayo. Picture lang tayo na ganyan na selfie. Okay na sa atin yan. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. And then, quick silip lang natin dito. Quick silip tayo dito. And another one. Oh, diba guys? Ito yung view. Yan. Doon tayo galing kanina. Kung nakikita nyo yung bundok doon, doon tayo galing. Yung sa likod nyan. Ito yung dagat dito. Ang lakas ng alon, no? Okay. Let's go, let's go. At meron pa tayo. Base dito, 5 Ayun, so pakita ko lang guys kung nakikita nyo yung ito, yung dadaanan natin, no? Yung kalsada na sa gilid ng bundok. Then view mo yung dagat. Ayan, no? Tanaw ba? Hopefully kita. I-try na lang natin i-zoom. Yan ang dadaanan natin sa Taitung. So time check 12:49. Ang pinin ko is yung Taitung marker. 1 hour 22 minutes ang sabi. So sabi natin mga 1 hour 30 kasi kasama yung mga traffic light tapos may mga speed cam. So distance from here 76 kilometers. Yun. Madami tayong seaside view na i-upload sa mga susunod na araw. Ano nitong Defender na to? Taon tayo. Ang dami din talagang ano. Ang dami ko nakikitang nagbabike. Talagang loop din. Talagang sinasamantala nila yung pagkakataon na yun nga, yung iba walang pasok, kaya magluloop na lang kesa naman sa bahay magpapakaburo, o di gala na lang sila. Ayun, no? Diba guys, ang ganda. Oh, huhuy! Oh, nasa taas tayo. So, half bar pa lang tayo. Half bar. Half bar. Naka-half pa lang tayo. Simula yung nagpa-full tank tayo sa... Actually, nagpa-full tank sa may bandang Minso. Yun. Kasi close yung gas station na malapit sa apartment. So, sa Minso tayo nagpa-full tank. Wire, ano yun, 150 NT. May natira pa that time na kalahati din, so mamaya tayo magpapagas. Sasabay na natin yung gas at saka break time natin para makatipid tayo sa oras. Ganda. Yung last na daan ko rito is
If hindi ako nagkakamali, alas 4 ng madaling araw. Yun yung Taroko Hihiwan Shan look tayo. Though hindi pa naman tayo officially nagbablog that time. Camera lang ang gamit natin, wala pang mic. Diba? Ang dami kumukuha. Ang ganda na pagka-blue, oh. Yuhu! Okay, mamaya ulit. Nagagandahan ako, na-amaze ako. At na-excite, oh. Ang ganda. Parang gusto kong i-record lahat ng madadaanan, kaya lang mapupuno yung memory natin. At the same time, mahirapan ako mag-edit. Dahil cellphone lang ang gamit natin pang edit, tas umiinit na siya. Hindi pa tayo nakakabili ng phone natin eh. Pero at least kahit paano, susubukan ko kahit ano, clip lang, mga siguro 5 minutes para makita nyo lang yung view, and then another 5 minutes na yung gagawin natin, 5 minutes interval. Ito tulay, oh, di ba? Actually dumaan sa tulay kanina, pero ito pa yung isang tulay. Oh, di ba ang ganda? Sige. Konti natin tong video hanggang doon sa dulo. And then enjoy the view, guys. You know, Pacific Ocean na yung side na yan. And then meron pa tayong madadaanan mamaya or siguro bukas. Rock formations naman sa left side. And then sa kanan, syempre yung dagat. Ang ganda. Sana ganito rin gawin sa Pinas. I-maintain na maganda. At sana magdugtong-dugtong yung mga kalsada, mga Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? Ang ganda. Oh. Amaze ako. Ay, ako. Basta focus pa rin tayo sa pagdadrive. Huwag natin iwawala ang ating kamay, syempre sa handlebar, then mata sa kalsada, sa paligid, at defensive driving. Ayun, no, may nagbabike, oh. Malamang looper din tong nagbabike na to. Tingin ko looper. Kaya nung may mga bagahe siya, oh. O, diba? Ang ganda, ang saya. Nabuhayan ako ng loob nung nakakita ko ng dagat. We're officially at East, riding at East Coast. Okay, mamaya ulit. Bye-bye. Uy, mukhang uulan nga. Ano, natin yung motor habang dito. Oh, di ba? Kuha ba siya? Okay, 1, 2, 3, go. Ayun guys, nagkapote tayo kasi ang dami ko nakita nasusot na kapote. Mukhang madilim nga naman doon, baka umulan. So at least ready tayo. In case umulan, hindi tayo agad nababasa. May second protection tayo agad. Kung lumakas-lakas man ng ulan, tsaka ko susuot yung sa sapatos, yung cover niya. Medyo, ang dami ko nakita na lahat na nakamotor nagkapote eh. Damay-damay na, kapote na rin ako. Ay, naku po. Dire-diretso naman to. Ano, grabing traffic yan, oh. Then sa taas, rails ng tren. Dito sila nag-park. Kasi ano, dito yung tatimingan mo yung pagdadaan yung tren, tapos papapicture ka. Dito yata yun. Yun, no? Ang dami din nagkapote rin yung iba.
Okay, time check 1:23, halos 10 or 15 minutes din ako natenga doon. Naglagay ng kapote kasi nagpalit na ako ng jacket. Kasi yung jacket na gamitin kanina, yung black, may warmer yon. Pag nilagyan ko pa ng kapote, wala, papatay nagsauna. So nagpalit ako ng riding jacket, yung gray, yung walang warmer, para kahit paano presko. Check out the view, guys. Ang ganda pa rin. Umuulan nga dun, no? Sige, mamaya ulit. Sana dito lang umulan, wag nang tumuloy-tuloy hanggang Hualien. Kawawa naman tayo kapag umulan. Yun ang dilim, mo. Bayan talagang maulan dito na side. Itong East Coast hanggang Northeast, talagang maulan. Yun, yung tulay na naman, no? Taas na tulay yan. Malayo-layo pa ang ating lalakbayin. Sa baba natin, river. Galing yung tubig dun sa bundok. Dun. Ang mahirap pa nito kapag medyo maambon-ambon, okay lang sana kung lumukas yung ulan kanina tapos pahina na. Okay lang yun, kasi pag itong ambon, madulas ang kalsada. Kaya medyo alalay na takbo tayong. Okay, mamaya ulit. 45 minutes, nasa Taytong na tayo. Guys, I think Taytong na yung nakikita natin na ano, or boundary na ng Taytong City, ganun. Alam ko papasok na yan. Yun, no? Naambon-ambon dito. Mukhang paumpisa pa lang kasi medyo tuyo yung daan. Pero baka paglagpas na itong Taytong bandang Pawal yan na ulan, or malamang ganun. Ang dami pa rin na ganun sa dagat, to. May dami akong may skip. Anyway, mostly naman na makikita rito sa east side is dagat and mga magagandang rock mountain. Sayang lang kasi yung Sanchantay balak ko sanang puntahan, kaya lang baka magabihin na tayo sa daan. Pero tingin ko makikita naman siya sa kalsada eh. Ano lang siya, parang rainbow bridge na gano'n, patawid sa kabilang isla. So dapat pala bukas maaga tayo mag-ride out, mga 5 o'clock, para makadami-dami. Lalo may plano pa man din tayo na ikutin ng Yangmingshan. So dapat maaga-aga tayo. So fully okay lang sa mga kasama natin sa bunker or sa ano, baka hindi sila sanay na may nagigising ng maaga. Tas maliligo naman ako mamayang gabi para bukas pagkagising sibat na. Yun, oh, seahorse. Malamang madaming seahorse dito. And nag-stop over pala ako sa 7-Eleven kanina, nag-wee break. At the same time, sinuot ko na yung cover natin ng sapatos para hindi totally mabasa. Para kahit ngayon full proof na tayo sa ulan. Time check, 2 o'clock. Pag gano'n talagang naulan, medyo bumabagal yung pacing natin.
Syempre, safety first. Ayan, no? Combination siya ng agricultural tsaka business district. Malapit na tayo sa Taichung Arc. 4 minutes na lang. Medyo babagal lang talaga takbo na dahil naulan. Madulas ng kalsada. Ay nako. Nakita ko to Hualien 165 kilometers pa. Ay, mga pa yun. Sabi mo na kulang-kulang 4 hours. Kasama na yung traffic, yung mga slow moving, ganun, traffic light. Ay naku po. Then nagpagas na rin pala ako kanina, so another 150. 5 liters lang yung nabawas niya. So pag nakikita ko na parang di ba kanya 3 bars pala, pero umakit na naman siya na 4 bars. So nag half siya, pinagas ko na ulit para at least panatag tayo, dire-diretso na yung magiging biyahe natin na tayo ihinto. Siguro quick photo na lang siguro sa kasakali. Sana bawat municipality or bawat syudad sana dito lalagyan na ba, no? May marker sana. Parang sa atin sa Pinas, welcome to barangay, or kaya welcome to yung kahabaan ng Tarlac o Herona, Paniki. May ganun sana para kumbaga alam na ng mga biyahero, andito na pala kami. Hindi lang sila nakabase sa sa Google Maps or kung ano man. Yung fireworks pa-welcome sa atin, sakto. Sana tanaw nyo, ayun fireworks. Yan, medyo malakas yung ulan dito Yan, kakana na tayo dyan. Yan na yun. Welcome to Taitung. Nataon pa na traffic light. Ano ba yan? Yun pa-welcome sa atin, Thank you. In 3, 2, 1, Taitung. Alright. Picturean lang natin si Ranggan habang walang sasakyan. Ayan. Ayan welcome to Taitung. Kita na. Hindi ko na tinanggal. Teka, try nating alisin. Welcome to Taitung, guys. Taitung. Hello. Welcome to Taitung. Next target destination, Hualien. Palobat hanap lang tayo ng silungan and then palit tayo ng battery. So ipipin ko na lang Hualien tayo. Okay, bye-bye. Taitung. Maulan.